meron akong isang counsel. Pumunta sa bahay namin, ang laki-laking tao, tapos ang tanda-tanda na umiiyak. Sabi ko, bakit ka umiiyak? Kuya, mahal na mahal ko talaga siya eh. Sabi ko, mahal na mahal mo pala eh. Sabi ko, bakit di mo ligawan? Parang hindi niya ako sasagutin eh. Sabi ko, Diyos ko naman, para ka naman mauubusan ng babae. Ang dahil pang babae, magdasal ka. Hindi kuya, parang hindi ko kaya na hindi maging kami. Sabi ko, ano ba nagustuhan mo? Then sabi ko, tayo naman, close naman, ano ba nagustuhan mo sa kanya? Kuya, sobrang ganda niya eh. Sabi ko, yan ka na naman, kako ngayon eh. Na hinahanap mo na namang unang basihan yung kagandahan. Tanong ko, Christian ba? Hindi nga kuya, pero maganda eh. Pero sabi ko, palagay mo, yung pag-ibig mo base sa kanyang kagandahan, paano kung halimbawa ka kung hindi na siya maganda, mamahalin mo pa rin? Mamahalin ko talaga sa kuya. Paano kung halimbawa ganito? Bagong kasal kayo, sobrang ganda niya, na-aksidente siya. Ngayon, na-aksidente, humampas yung mukha niya sa windshield, nasira yung mukha niya. Mamahalin mo pa ba? Opo, kuya. Di umanap ka na lang ng sirang mukha. Sabi niya, pilosopo ka naman, kuya, para kang hindi pastor eh. Hindi, nakukuha ninyo yung argumento ko. Kasi sinasabi ko sa kanya, kaya ka nagkakamali kasi ang hinahanap mo palagi, maganda. Okay? Never base your best on looks. You know why? Kung ang hinahanap mo at mamahalin mo, kaya ka umiibig sa tao na yon dahil sa kanyang kagandahan, dahil sa kanyang kagwapuan, I'm telling you, time will come, may makikita kang mas gwapo at mas maganda pa sa kanya. Nangon tanong, kung na-inlove ka dahil sobrang gwapo, kung na-inlove ka dahil sobrang ganda, ngayon pag mag-asawa na kayo at nakakita ka ng sobrang gwapo at sobrang ganda at nagpaparamdam din sa'yo, anong mangyayari ngayon? Hindi ba magpo-fall ka? Why? Kasi ang naging basihan mo ng pag-ibig ay ang kanyang itsura.